Dahil lang nalate ako sa pagluto ng hapunan. 3 beses akong sinampal nga. Biyenan ko. Nanatsili akong tahimik. Walang imik, kinabukasan. Pag-uwi pa lang niya. Sinalubong na siyang Edgar. Sabi nito sa kanya, "Nabenta na po ang unit na ito at may bago ng may-ari. Wala na po ni isa sa inyo ang may karapatang pumasok. Dahil lang nalate ako sa pagluto ng hapunan. Hindi nakatubili ang biyenan ko na sampalin ako ngang 3 beses hanggang sa magliparan ang ngabituin sa paningin ko. Habang nangyayari yun, ang asawa ko, prenting nakaupo lang at patuloy na naglalaro sa cellphone niya. Akala nila, isa lang akong mahina at sunod-sunurang manugang. Pero nang gabing iyon, gumawa ako ang desisyon na magpapabayat sa buong pamilya nila ang pinakamalaking halaga sa buhay nila. Gusto niyo bang malaman kung ano yun? Ang traffic sa EDSA tuwing uwian mula sa opisina ay laging nakakabaliw. Ang nakakabinging busina ng sasakyan, kasabay ng nakakasakal na usok, ay lalong nagpabigat sa dibdib ko. Katapusan nun, at tambak ang trabaho sa accounting department. Kaya napilitan akong mag-overtime hanggang lampas alas 7 ang gabi. Nang makarating ako sa lobby ng luxury kondo namin sa BGC. Mag-alas 8 ng gabi, ang unit na ito, na may lawak na higit 100 square meters. Ay, regalo nga mga magulang ko. Binayaran nila itong cash bago paman ako ikasal. Sobra akong mahal ng nga magulang ko. At takot silang mahirapan ang anak nila na mangupahan lang, kaya inubos nila ang buong ipon nila. Na pinahirapan nila sa tindahan namin ng tela sa Divisoria. May bili lang ako ng mayos na bahay, ang titulungan tsondo ay nakapangalan lang sa akin. Kay Elena. Pero simula nang makasal ako, ang buong pamilya nga, asawa kong si Carlo ang ngabiyenan ko. At ang hipak kong si Liza ay nakitira na sa amin. Sabi nila, bahay ko raw ito. Pero bakit parang hindi binuksan ko ang pinto gamit ang fingerprint scanner ko at pumasok? Madilim at tahimik ang buong bahay. Patay ang mga ilaw sa sala. Hinabat ko ang heels ko na nakpamaka. Sam pa ko. Pakbukas ko nga ila. Bumungat sa akin ang napakagulong sala. Nakalat ang mga balat ng butong pawan sa sahig. May mga baso ng juice na naiwan sa ibabaw ng lamesa. Malamig ang kusina. Walang nakasalang sakalan. Ang mapakain sa raf. Hindi man lang nagala. Walang tao sa bahay. At wala man lang ni isang malasakit na mahanda ng hapunan. Huminga ako ng malalim. Pinihilam ang inis. At nagbihis. Dumiretso ako sa kusina. Nahugas akong bigas. Isinalang ito. At naglabas na karne ng baka at mga gulay na binili ko kaninang umaga. Nagsimula akong magiva at maglinis dahil sa tunog ng tubig sa gripo at ingay ng exhaust fan. Hindi ko narinig ang pagbukas ng main door. Sakto habang binabaliktad ko ang karne sa mainit na kawali, narinig ko ang matinis na boses ng biyenan kong si Mama Carmen. Aba, hanggang anong oras ka babalak magluto? Gusto mo ba kaming patayin sa gutom lahat? Ha, alas 9:30 na gabi. Wala pa tayong ni isang butil kanin sa tiyan. Nagulat ako at napalingon. Kakawi lang pala ni Mama Carmen at Liza galing pasyal. Puno ang mga kamay ni Lisa ng paper bags galing Rustans. Puro bagong damit. Ang lawak ng ngiti niya, pero ang mukhang biyenan ko. Salubong na salubong ang kilay. Halatang asar. Na asar, pinahinan ko ang apoy at nakpaliwanag. Mama Carmen. Katapusan po kasi ngayon. Ang daming trabaho sa opisina na kailangang tapusin. Kaya po ako ginabi. Konting pasensya na lang po. Liz. At kayo rin po. Mama? Bakyan niyo lang ako na 5 minuto. Luto na po ito.
Padabok niyang ibinagaywe ang kamay niya at ibinagsak ang bag sa dining table. Huwag mong idahilan sa akin yung trabaho mo babay ka kahit gaano ka pa kagaling diyan sa labas. Pagdating sa bahay, obligasyon mo ang kusina. Balak mo bang gutumin ang asawa mo at manggabiyanan mo yung ibang manugang diyan? Prinsesa ang turing sa mabiyanan nila. Tapos napunta ako sa isang tamat na manugang na puro trabaho ang dinadahilan. Si Liza, na nakatayo lang sa gilid. Ay nakisawsaw pa. Totoo yan. Ate Elena, tingnan mo yung ibang babae. Ang aga umuwi para maghanda ng pakain. Buwang araw kaming nag-shopping ni mama. Patay na patay kami sa gutom. Tapos pagdating namin, malamig pa ang kusina. Nalunok ko ang pait na bumara sa lalamunan ko. Ayoko nang makipagtalo. Simula nang maging manugang nila ako. Buwan-buwan akong nagbibigay ng pera para sagutin ang lahat ng gastos. Kuryente, tubig, kondo duwes. Kahit pamalengke, ang asawa kong si Carlo. Ang dahilan ay para raw sa future namin. Kaya ibinibigay niya ang buong sahot niya sa nanay niya. Ako ang bumubuhay sa bahay na ito. Pero sa paningin nila, isa lang akong walang kwentang manugang. Nalate lang ako minsan sa paglutong hapunan. Kriminal na agad ang tingin sa akin, binalikan ko ang pagisa ng gulay. Pinipilit na huwag magpaapekto sa mga walang kwenta nilang reklamo. Bigla akong may narinig na mahinang klik mula sa kwarto ko. Tandang-tanda ko na iniwan kong nakabukas ng bahagya ang pinto. Pero sa refleksyon ngang salamin sa kusina. Nakita ko ang anino ni Liza na palihim na pumasok sa kwarto ko. Kutob ko. May hindi magandang mangyayari. Pinatay ko agad ang apoy. Pinunasan ko ang mga kamay ko sa apron. At madaling naklakat papunta sa kwarto. Tinulak ko ng dahan-dahan ang pinto at pumasok. Natigilan ako sa nakita ko ang gagulong kwarto ko. Ang drawer ng personal cabinet ko. Kung saan ko tinatago ang mga importanteng dokumento at gamit. Ay bukas na bukas, si Liza. Nakatalikot sa pinto. Walang kahiya-hiyang. Hawak ang gintong kwintas ko noong kasal. At isinusukat pa ito sa harap ng salamin. Pero ang pinakamalala, nakita ko ang isang bundle ng cash. Halagang 150,000 piso. Na kinuha ko sa bangko kahapon, ipapadala ko sana iyon sa mga magulang ko ngayong weekend pang ayos ng bubong sa probinsya. Ngayon, nakapasok na sa loop ng mamahaling bag ni Liza. Naginit ang dugo ko, humakbang ako palapit at nagsalita ng may malamig at maring boses. Liza, anong ginagawa mo sa kwarto ko? Sino nagbigay sayo ng karapatang kalkalin ang manggagamit ko? Napatalon sa gulat si Liza. Pagharap niya, namumutla siya ng ilang segundo. Pero agad ding bumalik ang nakakairita niyang pilyang mukha. Hinubat niya ang kwintas at kumiti ng nakakaloko. Hala, nakabukas kasi yung pinto kaya pumasok ako para tingnan kung may bago ka. Bakit ka ba ganyan katenso pamilya naman tayo? Di ba sinusukat ko lang naman? Anong masama doon? Tinuro ko. Diretso ang bag niya. Tapos pera. Balak mo bang hiramin yan? O balak mong nakawin? Sa pulsiya sa sinabi ko. Nagsimulang sumigaw si Liza. Sinadiyang lakasan ang boses para marinig sa sala. Maingat ka sa mga sinasabi mo. Sinong nanakaw ng pera mo tinitingnan ko? Lang saglit uwa mo nga akong pagbintangan. Akat na may narinak akong nakmamadaling makayabak. Pumasok si Mama Carmen sa kwarto. Salubong ang kilay sa galit. Hinila niya si Liza palikot. Parang inahing manok na pinoprotektahan ang sisiw niya. At pinandilatan akong mata. Anong nangyayari dito? At naglakas loob kang sigawan. Ang hipak mo,
yan ikaw ang mas matanda. Dapat alam mong magbigay hindi, yung ikaw pa ng apa. Naktimpi ako. Humakbang ako palapit para bawiin ang pera mula sa bag ni Liza. At ibinalik ko ang kwentas sa drawer. Sinubukan kong magsalita ng malinaw. Pinipigilang manginig ang boses ko. Tingnan ni Joe po mismo. Mama Carmen. Pumasok po si Liza sa kwarto ko nang walang paalam. Kinalkal niya ang private cabinet ko. Kinuha ang ipon ko at nilagay sa bag niya. Sinukat pa ang mga alahas ko. Tinanong ko lang po kung bakit niya ginawa. Wala pa po akong sinasabing masama. Tiningnan ng biyenan ko ang pera sa kamay ko. At kuminang ang mga mata niya sa kasakiman at inis. Sa halip na pagalitan ang anak niya. Namaywang siya at sinigawan ako. Dahil lang sa kakarampot na halagang yan, gagawa kang iskandalo pamilya tayo kung kailangan niya. Hihiramin niya muna ang klake niya sa hot mo. Dapat nga binibigyan mo siya Basic lang yun na late ka na nga umuwi. Ginutom mo na kami. Hindi pa nga tayo? Tapos sa isyong yun, tapos ngayon. May gana ka, pang pagbintangang mananakaw ang hipa mo. Ang bastos mo, porke kumikita kang pra. Mababa na tingin mo sa pamilya ng asawa mo. Para akong najing bato. Sobrang balugtot ng katwiran niya. Nakakabalif, sumagot ako ng marin. Pero may galang pa rin. Pera, ko po ito na pinagirapan ko. Nakalaan po ito sa personal kong panggastos. Dito sa bahay na to, kung may gustong manghiram, dapat magpaalam muna sa akin. Hindi nakapaalam si Liza. Ibinulsa niya agad. Kung hindi yun pagnanakaw. Ano pong tawa doon? Pakabehkas ko pa lang noon. Sumugot na sa akin ang biyanan ko na parang ipo-ipo. Plaa, tatlong malalakas na sampal ang makakasunod na dumapo sa pisngi ko. Sa sobrang lakas ang sampal. Napayuko ang ulo ko. Bumukhong ang makatay ko at nakdilam ang panihan ko. Nalasahan ko ang dugo mula sa gilid ng labi ko. Kasabay ngang matinding kahihiyan na hindi ko may paliwanag. Nagliliyap ang pisngi ko. Ramdam na ramdam ko ang marka ngang gadaliring babaeng. Salup ngang 3 taon. Pinilit kong tawaging mama. Napahawak ako sa mukha ko at napaatras kalahating hagbang. Nakatayo pa rin doon ang biyenan ko. Dinuduro ang mukha ko. Ang matinis niyang boses ay bumabaon sa eardrums ko. Sinasampal kita para matauhan ka simula ng maging manugang ka sa pamamahay na ito. Ikaw, ang mga gamit mo, at ang pera mo. Pagmamayari na namin wag mong sasabihin ulit na sa iyo ang parang yan lumabas ka ngayon din at ihanda ang pagkain sa lamesa. Huwag kang tumayo diyan at gumawa ng drama. Bumagsak ang nakakabinging katahimikan sa kwarto. Unti-unti kong iniangat ang ulo ko. Dumaan ang paningin ko sa mapagmatas na mukha hunghipak ko. Sa galit na mukha ang biyenan ko. At sa wakas, huminto sa may pintuan. Nandun na pala ang asawa kong si Carlo. Hindi ko alam kung kanina pa siya doon. Nakasuot ng lumang t-shirt. Hawak ang cellphone. At nakatitig pa rin sa screen kung saan may nagpa-play na video. Nakita niya ang buong eksena. Nakita niya kung paano sampalin ng sarili niyang nanay ang asawa niya hanggang sa magdugo ang labi nito. Pero walang kahit anong emosyon sa mga mata niya. Nakswipe lang siya sa screen. Bumuntong hininga. Tumalikod. At dumiretso, pabalik sa sofa sa sala, kasabay nito. May narinig akong nagnangatanat ng butong pakwan sa hallway. Ang biyenan kong lalaki. Si Papa Kiko. Kakakaling lang sa bahay na kapitbahay. Pumasok siya. Nakita ang tensyon. At walang pakina nagsalita. Kung may problema kayo, ayusin niyo nang nakasara ang pinto. Normal lang sa mag-asawa ang nag-away. Elena.
bilang manugang. Ikaw na ang magpasensya at magbigay para may peace of mind sa bahay. Huwag kayong laging nag-away. Pagtatawanan tayo ng mga kapitbahay. Pagkasabi niya noon, "Pachuluay lang, siya sa panyuya na butong pakwan." At binuksan ang TV para manood ng evening news. Ang lamig ng pakikitungo nila ay yumakap sa akin. Ang pisikal na sakit ngang 3 sampal na iyon ay wala kumpara sa kalupitan at kawalang pakinga. Taong nakatira sa ilalim ngang bubong ngang bahay na ako mismo ang bumili sa buwang panahong ito. Inisip ko na kung magpapasensya ako, kung magpapatawad at magtatrabaho ng maayos para buhayin ang pamilya. Balang araw maintindihan din nila ako at mamahalin. Pero mali ako, ang sakripisyo, kosa. Paningin nila ay isa lang obligasyon. At habang buhay akong magiging tagalabas, isang makinang pinakukunan ng pera, walang labis, walang kulang, nakapagtatako. Hindi ako umiya. Hindi pinatuyo ng 3 sampal na iyon ang luha ko. Sa halip, parang binuhusan ako ng malamig na tubig na nagpagising sa akin mula sa mahabang pagkakatulog. Lahat ng sakit, lahat na pagtitis, umabot na sa sukdulan, huminga ako ng malalim. Inalis ang kamay ko sa namamagang pisngi. Wala na akong sinabing kahit isang salita. Medyo nagtaka ang biyenan at hipag ko sa pananahimik ko. Pero binalewala agad nila ito at nakanya-kanya pabalik sa sala para manood ng TV. Na parang sila ang nanalo pagkatapos ng away. Bumalik ako sa kusina. Lumamig na yung niluluto kong beef broccoli. Binuksan ko ulit ang apoy para initin lahat. Naisava ako na pagkain. Naglagay ang gumga plato at kubyertos sa lamesa. Ang kilos ko ay sobrang normal. Napakakalmado. Napati ako. Nagulat sa sarili ko kahit na. Sabi ko, nakasing tabang ng tubig ang boses. Umupo ang buong pamilya sa lamesa. Kumakain sila habang nagtatawanan at pinag-usapan ang mga bagong binili nila. Ang mga susunod, nilang bakasyon na pinaplano, gamit ang family fund. Na sa totoo lang, ay sahod ni Carlo at malaking parte ng kontribusyon ko. Walang nakapansin sa pulang marka sa mukha ko. Umupo si Carlo sa tabi ko. Kumuha na kapirasong karne para sa akin. At walang emosyong sinabi, "Next time, agahan mo nang magluto. Kung may sabihin man si Mama, makinig ka na lang. Bakit mo pa kasi sinasagot pinapagalit mo lang lalo eh?" Tinitigan ko ang mamantikang karne sa plato ko. Hindi ko ito kinain. Hindi ko rin itinabi. Mabilis akong sumubong gilang kagat nung kanin para lang matapos. Tapos, tahimik akong tumayo para likpitin ang mga plato at dalhin sa lababo sa ilalim ng malamig na tubig mula sa gripo. Hinugasan ko ang bawat puting plato. Pinaanod ng tubig ang mga natirang pagkain. At napagdesisyonan ko na anurin na rin ang pilit at pekeng pakiramdam ng pamilya na ito. Opisyal nang naubos ang pasensya ko simula nang sampalin ako ng 3 beses ng biyenan ko. Habang ang lalaking tinatawag kong asawa ay nanudlang. Mali sila kung akala nila isa akong mahinang halaman na kailangan sumandal sa kanila. Akin ang bahay na ito. Akin ang buhay na ito. Hindi ko na to titiisin alas 11:00 gabi. Tahimik na ang buong tsondo sa kwarto. Humihilig na si Carlo pagkatapos magsawa sa paglalaro sa cellphone niya. Ang ritmong hilik niya ay umaalingaw-ngaw sa kulop na kwarto. Na mas lalong nagpasakaw sa akin. Tahimik akong umupo sa gilid ng ang maputlang dilaw na ilaw ng lampshade ay lumika ng mahaba kong anino sa malamig na pader. Medyo humupa na ang pamamagang pisgi ko. Pero ang sugat sa puso ko ay mas masakit kaysa kailanman.
Dahan-dahan akong tumayo at naglakat ng patiyad papunta sa kahoy na kabinet sa sulok ngang kwarto. Kinuha ko ang isang bungkos ang susi na tinatagok ko sa ilalim ng lalagyan ng alahas. Binuksan ko ang isang secret compartment sa pinakasulok ng drawer. Lahat ng galah ko ay mabagal at walang ingay sa pinakailalim ng drawer. Mayos na nakatago sa loob ng plastic envelope. Nakahimlay ang titulong Chondo. Ang legal na dokumento ay nakapangalan lang sa akin, kay Elena. Hinaplos ko ng marahan ang ibabaw ng dokumento. Ito ang kayamanang inipon ng mga magulang ko sa buong buhay nila kakatrabaho sa pwesto nila sa Divisoria. Bawat pata ng pawis nila ay inilaan para bayaran itong kondo ng cash. Para sa isang pangarap na ang anak nila ay makaroon ng ligtas na masisilungan na hindi ko kakailanganing magtiis sa masasamang ugali ng ibang tao. Pero anong ginawa ko? Ginawa kong libreng boarding house ang sarili kong bahay para sa pamilyang hindi marunong magpahalaga sa akin. Hinayaan kong tapakan nila ang pagkatao ko. At ginawa ang sarili kong isang masunuring kasambahay. Kinuha ko ang titulo. Maingat na itinupi at inilagay sa secret pocket ng leather bag na ginagamit ko sa trabaho. Pagkatapos, nilok ko ulit ang kabinet. Binura ang anumang bakas. Kakaiba ang ganang pakiramdam ko ng nga oras na yun, walang umaapaw na galit. Walang iyak, kundi isang malamig at buong determinasyon na bumalot sa isip ko. Kinuha ko ang cellphone ko at lumabas sa balkonahe. Dumampi sa mukha ko ang malamig na hangin ng Oktubre sa BGC. Binuksan ko ang contacts ko at hinanap ang number ni Harvey. Si Harvey ay isang kilalang real estate agent dito sa BGC. Kilala siya sa mabilis at mapagkakatiwalaang serbisyo. Siya ang tumulong sa mga magulang ko para mahanap ang Chondo na ito. Kahit gabi na, nag-message ako sa kanya. Harvey, gising ka pa? Si Elena to. From Tower C. Wala pang isang minuto. Nag-reply, si Harvey. Yes. Elena, naga-upload pa ako ng listings online kaya di pa ako tulog. Bakit napadaan nata ang message mo ganitong oras? Tinitype ko ang bawat salita ng dahan-dahan at buong paninindigan. Gusto kong ibenta ng rush ang Chondo na tinitirhan ko. Nasa akin ang titulo. Walang utang. Walang encumbrance. Alam mo nang itsura sa loob. Iwan ko lahat ng built-in furniture at mga magagandang appliances. Ang important, mabenta ng mabilis at makuha ko agad ang cash ngayon din. Baka may kilala kang buyer? Dalhin mo siya dito bukas ng umaga para makita ang unit. Nakita ko sa screen na now sa siya. Medyo matagal. Siguro nagulat din si Harvey sa biglaan kong desisyon. Sigurado ka ba? Elena, ang ganda energy unit mo at pinaganda mo palalo ang interior. Ang market price ngayon sa BGC sobrang taas. Ang unit mo kaya mabenta 50 milyon hanggang 60 milyong piso. Pero kung gusto mo salop ngang 1 o 2 araw, bababa ng konti ang presyo. Mag-45 milyong piso. May mga investors na magbibigay agad ng down payment para diyan. 45 milyong piso. Okay na sa akin. Sagot ko ng walang alinlangan. Ang mahalaga, maklosin natin ang deal bukas. Bukas na umaga. Bandang 9:00. Habang tulog pa ang lahat ng tao sa bahay ko, daling mo yung client. Kung magustuhan niya, pirmahan agad at i-transfer ang down payment on the spot. Tapos siya hapon. Magkita tayo sa notary public para sa transfer ng title. Deal. Understood. Elena, may kilala akong tao? Si Sir Alex. Isa siyang investor na naghahanap ng kondo sa area ni Yu Paraipopa. Laging may hawak na cash yun? Bukas. Alas 9. Zaktong nandun kami. Ihanda mo ng papeles.
See you. Salamat, Harvey. See you tomorrow. Ibinulsa ko ang cellphone ko sa robe ko. Nakatingin sa mga kalyang nailawan ng mga poste sa ibaba. Bumuntong hininga ako ng malalim. Tapos na. Ang taling naguugnay. Sa akin sa pamiyang ito ay tuluyan ng naputol. Akala nila kaya, nila akong manipulahin. Kontrolin ang mga ari-arian ko gamit ang makaluma at sexist nilang paniniwala. Malis sila. Ang bahay na ito ay bungangang pawis ng magulang ko. Ang buhay na ito ay akin. Bukas, matatapos na ang lahat. Bumalik ako sa kwarto at nahiga sa tabi. Ang lalaking tatawagin ko na lang na ex-husband sa lalong madaling panahon. Ngayong gabi, matutulog ako ng mahimbing. Ang huling gabi ko bilang manugang ng pamilyang ito, alas 8 ng umaga kinabukasan. Pumasok ang mainit na sikat ni araw sa mga kurtina. Maga akong nagising kaysa sa nakasanayan. Tahimik pa rin ang buong bahay. Nakasanayan na nga mabiyanan ko na mapuyat sa panunod ng TV. Kaya madalas hanggang alas 10 o alas 11 sila natutulog. Day off ni Carlo ngayon. Kaya mantika pa rin siyang natutulog sa ilalim ng kumot. At ang hepak ko, bihira siyang lumabas ang kwarto bago magtanghali tuwing day off niya. Pumasok ako sa banyo. Nagilamos energy malamig na tubig. At tumingin sa salamin, ang marka nga sampal sa piski ko ay bahagyang namumula na lang. Madali ko itong naitago gamit ang concealer. Walang makakapansin, nag-light makeup ako. Tinali ang buhok ko sa isang eleganteng bun at sinuot ang isang desenteng navy blue na dress pang opisina. Lahat negalaw ko ay kalmado at tahimik. Saktong alas 8:50 ay 5 umaka. Nag-vibrate ang cellphone sa bag ko. Si Harvey. Nag-abiso na nasa lobby na sila. Dahan-dahan kong binuksan ang main door at lumabas sa hallway para salubungin ang bisita. Kasama ni Harvey ang isang lalaking nasa 50 taong gulang. Nakasuot ng mayos na suit at may bit-bit na makintab na black leather briefcase. Ito si Sir Alex, ang client na binanggit ni Harvey. Good morning, Elena. Mahinang bati ni Harvey. Siya si Sir Alex. Ang investor. Silipin lang natin ng mabilis. Okay ba dahil may magana tutulog pa? Gagawin natin ng tahimik? Ngumiti ako at pinapasok sila sa tsondo. Pagpasok ni Sir Alex. Agad na sinuri ng matalas niyang manggamata ang bawat sulok. Nasa kanto ang unit ko. May balkonaheng nakaharap sa southeast. Kaya sobrang liwanag. Dahil open concept ang sala papuntang kusina, mukha itong napakalawak. Kahit makalat kahapon. Nilikpit ko na lahat kagabi. Ang sahig na wood laminate. Ang imported leather sofa. At ang mga mahogany na furniture ay parang bago pa rin. Tumango si Sir Alex. Halatang satisfied. Naglakat siya. Tiningnan ang mga pader. Mahinang kumatok sa mga solitude na pintongang mga kwarto. At tiningnan ang laundry area. Ang isang professional real estate investor ay hindi kailangan ng mahabang oras para i-appraise ang isang property. Top quality ang finishes. Sabi ni Sir Alex gami ang malalim niyang bows. Tapos tinanong niya ako, iwan mo lahat ng built-in at malalaking appliances. Tama, ba aircon? Hef. Washing machine. Apo. Tumango ako. Mga damit ko lang at personal. Nagamit ang dadalhin ko. Heto po ang original na titulo. Nilabas ko at ipinatong sa glass table. Available po ang mga legal documents para matingnan niyo. Nakapangalan lang po sa akin ang titulo at ang unit. Walang encumbrance. Walang utang sa bangko. Kailangan ko po ang mabilisang bentahan for personal reasons. Kaya hinihingi ko ay 45 milyong piso.
Kinuha ni Sir Alex ang titulo. Inilabas ang cellphone niya para i-scan ang ilang codes. At maingat na sinuri ang mga selyo. 5 minuto lang. Napatunayan na niya ang authenticity ng dokumento. Ibinaba niya ang titulo sa lamesa. Ang mukha niya ay nakpakitang paninindigan ng isang batikang negosyante. Pinaliwanag na sa akin ni Harvey ang sitwasyon. Maganda ang orientation at potential ng unit. Ang presyong 45 milyong piso ay sobrang sulit sa ganitong sitwasyon. Didesisyunan ko na agad ito. Dahil gusto mo nga bilis at ayoko rin namang mag-aksaya ng oras sa tawaran, deal na sa 45 milyon. Nakahinga ako ng maluwag. Thank you po. Paano po ang proseso? Binuksan ni Sir Alex ang black briefcase niya at naglabas ng pre-printed earnest money contract. Ita-transfer ko ngayon din ang 5 milyong piso bilang down payment o earnest money para malok natin ang sale. Pirmahan natin ang dokumentong ito ngayon sa coffee shop sa baba para mas comfortable. Mamayang 2:00 nga. Hapon. Daling mo ang titulo, IG mo, at Certificate of Separation of Property sa Notary Public sa Makati. Ita-transfer ko ang natitirang 40 milyong piso. Sa sandaling mapirmahan natin ang Deed of Absolute Say. Ang bilis at ang ayos ng lahat, pakiramdam ko. Kumikilos ang buong universo para suportahan ang paglayo ko? Sipo. May kling sagot ko. Isinara ko ang pinto ng tsondo at sinamahan sina Harvey at Sir Alex sa elevator habang pababa kami. Pinagmasdan ko ang pag-ilaw ngang numero ng bawat palapa. Ang bahay kung saan ibinuhos ko ang oras ko para linisin at pagandahin, ang lugar na minsang tinawag kong safe space ay magkakaroon na ng bagong may-ari. Pagkaupo namin sa coffee shop sa baba, binasa kong muli ang kontrak. At nang may paninindigan, pinirmahan ko ang pangalan ko. Elena. Ganon din ang ginawa ni Sir Alex. Ilang minuto lang, nag-vibrate ang cellphone ko. Umilaw ang screen at lumabas ang notification galing sa bank app ko. Kakapasok lang ng InstaPay transfer na 5 milyong piso. Tumingala ako. Numiti kina Harvey at Sir Alex at nagsabi, "Maraming salamat po. See you sa notaryo mamayang 2:00. Nang mawala ang ngabulto nila sa likod glass door. Yumigop ako ng mainit na kamomilete ko. Ang pait sa simula ay unti-unting naging matamis sa lalamunan ko. Tiningnan ko ang oras. Halos 10:00 ng umaga. Siguradong nagigising na ang matao sa taas. Magrereklamo na naman sila na hindi ko sila ipinahanda ng breakfast. Dadalada at patuloy na babaliwalain ang presensya ko. Pero hindi nila alam. Ang tunong notification sa bangko ay ang kampanang nahuhudyat ng katapusan ng pagmamayabang nila. Opisyal, nang nagsimula ang paglilinis ko sa buhay ko. Unti-unti kong babawiin ang dignidad na inagaw nila sa akin. Inuwas ko ang teya ko. Nagbayad at lumabas ng coffee shop. Ang araw ng Oktubre ay nagbigay nga ginintuang liwanag sa entrance ng building. Nagpapainit sa balat ko na napakatoto sa pakiramdam. Pumasok ako sa elevator at pinindot ang palapak ko. Ito na ang isa sa mga huling beses na gagawin ko ito. Sa labas, walang nakbago. Pero sa loob ko, ang nakakasakal na mundo nun ay tuluyan ng gumuho. Bumukas ang mapinto. Naglakad ako papunta sa kondo ko at binuksan gamit ang fingerprint ko nang walang ingay. Tahimik pa rin sa loob. Rinak ko ang hilik ni Carlo mula sa master bedroom. Kasabay ngang mahinang ugong ang aircon sa sala, siguradong tulok pa ang mga biyenan ko sa kwarto sa dulo ng pasilyo. At ang pinto ni Lisa ay nakakandado pa rin. Ang buong pamilya
ay lubok pa rin sa mahahaba nilang panaginip. Walang kaalam-alam na ang mundong binuo nila ay malapit ng madurok ng pira-piraso. Pumasok ako sa kwarto namin ni Carlo. Nakahiga siya sa malaking kama. Gulo-gulo ang kumot. Nakanganga ng kaunti at kalmadong humihinga. Pakakita ko sa muhang lalaking minsan kong minahal at piniling makasama habang buhay, wala akong naramdamang galit o awa. Ang kakarampot na pagmamahal na natitira ay tuluyan nang pinatay nga 3 sampangang nanay niya at sa kawalang kwenta niya kagabi. Inilapit ko ang upuan ng vanity mirror sa kabinet at nagsimulang ligbitin ang mga personal kong gamit. Kinuha ko ang isang malaking kulay abong maleta sa itaas. Ang maletang yun ang kasama ko sa napaka-awkward naming honeymoon sa Boracay. Kung saan nagpumilit sumama ang biyenan ko dahil takot daw siyang bumiyahe ng malayo, ang anak niya na walang magluluto at mag-ayos ng kamanito. Umiling ako para iwaksi ang masamang alaalang. Iyon at binuksan ang zipper ngang maleta. Hindi ako nagdala ngang marami. Ilang mamahaling office suits. Ang 2 paborito kong silk dresses. At mga bagong underwear. Ang napambahay na kupas-om nga murang damit na binili ko sa Tiangge para makatipid para sa pamilya. Iniwan ko lahat doon. Nilimas ko ang mga cosmetics ko mula sa vanity. Inilagay sa pouch ang mga mamahaling creams ko. Yung mga palagi kong tinatago para hindi maubos ng hipak ko. Pagkatapos, inilagay ko ang work laptop ko, planners, at lahat ng importanteng dokumento, diploma, passport, at insurance policies. Huling beses kong sinilip ang secret drawer. Maingat na kinuha ang red velvet na lalagyan ng alahas at nilagay sa ilalim ng maleta. Nandun ang gintong kwintas na isinuot ni Liza nang walang paalam. Pati na rin ang iba pang alahas na bigay nga nanay ko. Ang cash na 150,000 piso ay ligtas ko ring ibinulsa sa lubngang bag ko. Mabilis, maayos, at walang ingay ang lahat ng galaw ko. Gumagalaw ako sa sarili kong kwarto na parang multo. Isang huling sulyap, kalahating kabinet ko, bakante na, ang vanity table. Malinis na, walang pabango o lipstick. Ang natira na lang ay ang mga gamit ni Carlo. Mula sa tumpok nga magusot at hindi plansadong polo hanggang sa mamedyas niyang nakakalat sa sulok, sinarado ko ang maleta. Ang tuyong-tunong ng bakal na zipper ay bumasag sa mabigat na katahimikan. Itinayo ko ang maleta at huminga ng malalim. Walang luha, walang pagsisisi. Tanging matibay na paninindigan na nagliliyap sa dibdib ko. Isinabit ko ang bag sa balikat ko. Hinawakan ang handle ngang maleta gamit ang kanang kamay. At naklakat palabas na kwarto nang may bungpak mamalaki. Paglinggon ko. Hindi na ako ang naktitis na asawa. Hindi na ako ang pinapahiyang manugang. Ako si Elena. Isang malayang babae na kontrolado ang sarili niyang buhay. Nakarating ako sa sala. Naghahanda na lakpasan ang huling balakit bago makawalan ng tuluyan sa putikan. Ang tunok ng magagulong ng maleta sa kahoy na sahik ay nageho sa tahimik na kwarto. Hinila ko ang maleta papunta sa main door. Sakto pa hawak ko sa door knob. Narinig ko ang isang mahabang hikap sa likuran ko. Anong ginagawa mo? Anong ingayan? Saan ka pupunta nang may maleta ng ganito kaaga? Lumingon ako. Si Carlo. Nakasandal sa doorframe ngang kwarto. Kinakamot ang ulo. Kalahating nakapikit. Punong inis ka sinaudlot. Ang tulog niya. Suot pa rin ang maruming t-shirt kahapon. Mukhang dugyot gayang dati. Pakakita niya sa akin na nakabihis pang opisina at may dalang malaking maleta. Kumunot ang noo niya at humakbang palapit sa sala. Tinatanong kita, bakit hindi ka sumasagot? May business trip ka ba o ano? Para magdala ng ganyang kalaking maleta.
Day off mo ngayon. Bakit hindi ka nalang magstay para maglinis ng bahay? Pag nagising si mama at nakita tong kalat, siguradong magwawala na naman yun. Nanatili akong nakatayo. Tinitigan ko ng malamig ang mukhang lalaking kinasama ko sa loob ng 3 taon. Wala man lang bahit ng paalala. Sa boses niya kung saan ako pupunta o anong gagawin ko. Ang mas kinakatakot niya lang ay kapag umalis ako. Walang maglilinis ang bahay at walang magluluto para sa pamilya niya. Nakakawa. Hindi ako alis para sa business trip. Ang boses ko ay kalmado. Binibikas ang bawat salita ng may buong linaw. Alis na ako sa bahay na to. Maghihiwalay na tayo. Ihahanda ni abogado ko ang papeles at ipapadala sa'yo. Ihanda mo na ang isip mo para pirmahan yun. Nanigas si Carlo. Kitang-kita ang pakagulat sa mukha niya. Nanlaki ang mga mata niyang nakatitik sa akin. Na parang kinukwentuhan ko siyang sci-fi movie. Pilit siyang tumawa at iwinagayway ang kamay niya sa ere. Na parang gusto niyang itaboy ang isang masamang biro. Ano na naman bang nangyayari sa iyo? Dahil lang nakamali ng konti si mama kagabi. Makikipagdiborsyo ka na matanda ka na hindi, kabata na nagtatampo sa maliit na bagay at uwi na lang sa bahay ng magulang. Iwan mo, yang maleta diyan. Pumasok ka sa kusina at magluto ka ni breakfast. Gigising na si mama maya-maya. Wala siyang nakitang pagkain. Mag-iskandalo yun. Pagod ako at wala akong ganang makinig sa sigaw niya. Ang pagiging makasarili at kawalan, niya ngawa ay sobrang linaw. Nakakadiri. 3 sampal na nakapalipat nga bituin sa paningin ko. Isang matinding, pang-apak sa dignidad ko. At para sa kanya, isa lang itong maliit na pagkakamali. Ang tanging mahalaga lang sa kanya ay maiwasan ang galit ng nanay niya. Walang kahit anong awa para sa paghihirap ng asawa niya. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Ang makipag-usap sa taong ayaw umintindi ay pag-aksaya lang enerhiya. Hinawakan ko ng mahigpit ang handle ngang maleta at pinihit ang doorknob. Bumukas ang mabigat na pinto na gawa sa kahoy at pumasok ang hangin mula sa hallway. Lumabas ako. Iniwan si Carlo na tinatawag ang pangalan ko mula sa loob. Sakto pagtalikot ko para isara ang pinto. Nakarinak akong nakmamadaling makayabak at isang matines. Pamilyar na, boses mula sa elevator. Ang biyenan kong si Mama Carmen. Kakakaling lang sa panaderya at namili na ilang kamit. May bitbit siyang ilang plastic bag sa mga kamay niya. Pagkakita niya sa akin sa hallway na may dalang maleta. Agad nakiba ang mukha niya. Itinaas niya ang kilay at tinitigan ako na parang mga kutsilyo ang mata niya. Aba, saan ka pupunta dala yang maletang yan? Akala mo ba hotel itong bahay para labas-pasok ka kung kailan mo gusto kagabi umarte kang walang hiya? At ngayong umaga nagpapafiktim ka para umuwi sa mga magulang mo. Ano ibinagsak niya? Ang mga plastic bags sa sahig at sumugod sa akin. Iniunat niya ang mabuto niyang nga kamay. Pilit na inaagaw sa akin ang maleta. Kasabay nito, itinaas niya ang kabilang kamay. Niya. Handang sampalin ako ulit gaya kagabi. Pero iba na ngayon. Hindi na ako ang duwag na pagong natitiisin na lang ang lahat nang pababa na ang kamay niya. Mabilis akong umatras ang isang hakbang. At gamit ang kaliwang braso ko. Malakas kong hinarang ang kamay niya. Sa lakas ng pagharang ko, napaatras siya at nawalan ng balanse. Nanlaki ang mamata niya. Hindi makapaniwalang ang dati niyang sunod-sunurang manugang ay naglakas loob ng lumaban. Makinig kayo ng mabuti. Mariin kong sabi. Ang boses ko ay umaling-onggaw sa buong hallway. Wala na kayong karapatang saktan ako. At wala na akong obligasyon na paglingkuran ang pamilyang to. Bahala na kayo sa mga buhay niyo, pagkasabi ko nun.
Tumalikod ako at mabilis na pumasok sa elevator na bukas na ang pinto. Naiwang tulala ang biyenan ko ang ilang segundo bago nakapagreact. Nagsimula siyang sumigaw ng hysterical. Tumatakbo palapit sa akin at pinakmumumura ako ngang pinakamasasamang salita. Pero nasa loob na ako. Buwang paninindigang. Pinindot ang close button. Dahan-dahang nagsara ang dalawang metal na pinto. Hinaharangan ang mukha niyang namumula at Nate deform sa galit. Bumaba ang elevator. Tanggay ang lahat na bigat na pagdurusa na iniwan ko na. Tiningala ko ang ulo ko nang may pagmamalaki at nilanghap ang sariwang hangin ng kalayaan, pagsapit na 2:00 na hapon saktong-sakto. Nasa Notary Public na ako sa Makati. Pumasok ang araw sa mga asul na salamin. Nagliliwanag sa makakapal na letra ng Deed of Absolute Sale. Nauna na sina Harvey at Sir Alex. Nakihintay sa akin sa sofa. Handang-handa at napaka-professional ng lahat ng proseso. Umupo ako sa harap, ng notaryo at inabot ang ID at ang original na titulo. Ang notaryo, isang matikulosang babae, ay sinuri ang bawat saliyo at pirma. Kinukumpirma na ang pagiging solong may-ari ko sa property na nabili ko bago pa ako ikasal ay ganap na legal. Walang naging aberya sa proseso pagkatapos basahin ang lahat ng clauses. Kinuha ko ang ballpen at pinirmahan ng mariin ang parteng seller. Kailanman ay hindi naging ganito kadesidido ang pirma ko. Walang pag-aalinlangan. Walang pagsisisi. Ang bahay na iyon ay naging pangarap ko noon na makaroon ng masayang pamilya. Pero ngayon, isa na lang itong konkretong, walang kaluluwa. Punong mapapait na alaala sa pagbenta ko nito. Parang inalis ko ang cancer na sumisira sa buhay ko. Pakalaging notaryo sa dry seal niya. Nag-vibrate ang cellphone ko. Ang notification sa bangko ay nagpakitang tumaas ang balanse ko ng eksaktong 40 milyong piso mula sa account ni Sir Alex. Ang ganitong kalaking halaga ay nagbigay sa akin ng security. Gumita ko kay Sir Alex at inabot ang extra keys, ang access card and G elevator, at ang key turnover document. Salamat sa mabili na transaksyon. Elena, sabi ni Sir Alex habang nakikipakamay sa akin. Ngayong hapon din, tatawag ako ng locksmith para palitan ng lock. I wish you the best. Salamat din po. At maraming salamat. Harvey? Sagot ko habang nililikpit ang mga dokumento ko. Lumabas ako notaryo. Pumasok ako sa isang tahimik na coffee shop sa kabilang kanto. Payapa ang paligid. May tumutugtog na malambing na instrumental music na nagpakalma sa sistema ko. Order ako ng sparkling water. Humanap ngang table malapit sa bintana. At umupo. Ang unang ginawa ko ay buksan ang bank app ko. Maingat kong tiny pa ang account number ngang magulang ko. Nag-input ng 38 milyong piso. At pinindot ang transfer. Naktabi, ako. G. Pitong milyong piso. Para magsimula, bagong buhay. Ang prang iyon ay ipinadala ko sa mga magulang ko para masiguro ang retirement nila. At masuklian ang matinding sakripisyong ginawa nila para ibili ako ng tondo na iyon, kumpelto na ang transaction. Sobrang gaan sa pakiramdam ng puso ko. Sumunod kong binuksan ang contacts ko. Hinanap ang pangalan ng asawa ko. At walang alin lang ang pinindot ang block contact. Ginawa ko rin ito sa biyenan kong babae. Biyenan kong lalaki. At sa hipag kong si Liza, hindi lang sa phone number, binuksan ko rin ang messenger, Facebook, at binlog silang lahat sa social media. Pati na rin ang mga kamag-anak sa site nila na mahilig makisawsaw kahit hindi naman kasali.
Bawat oras na lumalabas ang prompt na, "You will no longer receive messages or calls from this contact." Pakiramdam ko may napuputol na kadena sa katawan ko. Simula sa oras na iyon, ang buhay nila, ang ligaya nila, at ang mga dusa nila ay wala na akong pakialam. Hindi na nila ako matatawagan para murahin o i-text para hingyan ng para. Ibinaba ko ang cellphone ko sa wooden table. Ang espasyo sa paligid ko ay tila naging mas tahimik. Ang technological silence na ito ay nagbigay sa akin ng absolutong pakiramdam ng kaligtasan sa pagputol na lahat, nene koneksyon. Opisyal ko nang isinara ang pinakamalungkot. Nakabanatang ang buhay ko para magbukas ng bagong blangkong pahina, naganap na malaya, naksimulang dumilim ang langit. Umilaw na ang mga poste sa BGC at nagsimula na namang bumigat ang traffic. Pero hindi gaya nga nakaraang araw. Ngayon, hindi ko na kailangang magmadaling umuwi para maghanda ng hapunan sa mga walang utang na loob. Ngayon, ang pupuntahan ko ay isang 5-star hotel sa Gitnange. Makati, ang grab na sinasakyan ko ay huminto sa harap ngang isang napakagarbong lobby na pinaliliwanagan ng crystal chandeliers. Pinakbuksan ako ng pinto na duwerman. Yumuko bilang pagalang. At dinala ang kulay abong maleta ko sa reception. Sumunod ako. Kalmaduang lokod. At umapaw ang kumpiyansa. Nagbook akong isa sa mga pinakamagandang suites na may napakalalaking bintana na direktang nakaharap sa makulay na skyline ng Makati. Hawak ang keycard. Umakyat ako sa ika-10 palapag. Pagbukas ko sa mabigat na pinto. Ang malambing na amoy ng lavender. Essential oils ang sumalubong sa akin. Napapawingang anumang bakas kang pagod. Napakalaking kwarto. May malambot na carpet. Isang king-size bed. At napakaputi at nakakaanyayang mga kumot. Ibinaba ko ang bag ko sa sofa. Hinubad ang sapatos ko at naglakad ng nakayapak. Ang pakiramdam ng kalayaan ay pumasok sa bawat selyulang katawan ko. Binuksan ko ang blackout curtains. At ang buwang kumikinang na siyudad ay bumungat sa mamata ko. Ang nasasaiyan, sa ibaba, ay parang ilok ng kumikislap ng mga ilaw. Naksimulang kumulo ang tiyang ko. Halos wala pa akong nakakain buong araw. Kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang grab food. Hindi gaya noon na sa tuwing nag-grocery ako. Kailangan ko pang pag-isipan ng 2 beses kung anong gulay o hiwangang karne ang mas mura para makatipid. Ngayon, hindi ko na tiningnan ang presyo. Umorder ako ng isang napakalaking bowl. Ang spicy ramen mula sa isang high-end Asian restaurant at isang malaking cup ng milk tea na maraming yelo. Paborito ko tunong single pa ako. Pero simula nang makasal ako, walang tigil na inirereklamo yan ng biyanan ko. Nakaka-ulcer daf ang maanghang. Basura at overpriced daw ang milk tea. At dapat daw ang may bahay. Kumakain lang mga sabaw at nilaga sa bahay para hindi magastos sa lupngang 3 taon. Isinakripisyo ko ang mga gusto ko para lang pasayahin ang makalumang panlasangang biyenan ko. Wala pang 30 minuto. Idineliwa nakalaang pakain. Inayos ko ang mesa sakto sa tabingang malaking bintana. Ang malapot at mapulang sabaw ng ramen ay naglalabas ng amoy ng spices, soy, at ang nakakamanghang, si panganghang. May kasamang malalaking hiwa, marinated egg, at sariwang noodles. Humigop akong sabaw. Isang pagsabok ng matinding lasa ang pumuno sa panlasa ko. Pinakpawisan ako ng kaunti sa anghang. Pero naramdaman ko ang umapaw na kaligayahan na namumula sa dibdib ko. Kinuha ko ang milk tea ko at humigop ng malaki. Perpektong kinontra and damis nito hanggang ramen abang kumakain ako. Tinitingnan ang siyudad sa paanan ko. Ang pagkain ko ngayon ay lasang langit. Walang mapanlait na tingin mula sa biyanan ko.
Walang bastos na panguya mula sa biyenan kong lalaki. O ang blanco, at walang kwentang muhanang, dua kong asawa. Akin ang espasyong ito. At ang pagkain ito ay para lang sa akin. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga piski ko, pero hindi dahil sa lungkot o pagdurusa. Luha, itong ginawa. Napakatinding kaligayahan nang ma-realize kong. Sinira ko ang hindi nakikitang hawlang yun gamit ang sarili, kung makamay para bawiin ang karapatan ko bilang isang tao. Ang hapunang yun ay ang pagdiriwang ng muling pagsilang ni Elena. Kinabukasan ng umaga. Nagising ako sa komportableng kama sa hotel habang ang liwanag na araw ay pumupuno sa kwarto. Naginata ko. Magaan ang katawan ko? Walang bitbit na bigat. Nakasanayan ko ng kunin ang cellphone sa side table nang hindi sinasadya. Nabuksan ko ang block calls, log at nakita ang mahabang listahan ng missed calls. 5 beses tumawag ang number ni Carlo bandang alas 6 ng umaga. Ang number ni Mama Carmen. May higit 10 missed calls simula alas 7. Pati si Liza at Papa Kiko. Sinubukan ding tumawag. Pagkakita ko sa mga pulang numero. Napangiti ako ng bahagya, kilalang kilala ko sila. At malinaw kong nai-imaginean ang gulo na nangyayari ngayon sa dati kong tondo. Karaniwan. Bandang alas 7, yemedyan ng umaga. Nagigising ang biyanan ko. Lalabas ng kwarto nang nakasimangot pa. At didiretso sa dining table. Umaasa na, nakahanda na ang breakfast niya. Kahit pandesal at kape. O itlog at sinangak. Na ako mismo ang dapat nagluto. Pero ngayong umaga, ang bubungat sa kanya ay isang malamig at walang lamang lamesa. Ang kusina, walang apoy, ang maplato. Marumi sa lababo. Magsisimula siyang magalit at isisigaw ang pangalan ko sa buong bahay. Pag walang sumagot, pupunta siya sa kwarto ko. Pag nakita niya ang kalahating bakanteng cabinet at mga nawawalang gamit ko sa vanity. May isip niya na umalis ako, pero dahil sa sobrang taas ng pride niya. Sigurado akong hindi isipin ni Mama Carmen na permanenteng paghihiwalay na ito. Tatayo siya sa gitnang sala, nakapamaywang, at magmamayabang sa asawa't anak niya. Feeling modern ang probinsya ng yan. Akala niya matatakot tayo sa pamalita-malitan niya, hayaan niyo siyang umalis hanggang kailan siya tatagal, diyan sa labas, pag naubusan yan, ampra. Babalik yan dito na gumagapang at nakmamakaawa, si Carlo naman. Malamang naramdaman na niya na may maling nangyayari. Pagkagising niya sa bakanteng kwarto at pakarinig sa bungangan ng nanay niya, magsisimula na siyang mataranta. Magtatago siya sa banyo para tawagan ako ng palihim. Tapos maririnig niya lang ang voicemail o ang busy tone dahil block na siya. Pag-open niya ng Messenger at Facebook at nakitang wala na akong profile picture o hindi na siya makapik message. Kalamigan at kabaang lalamon sa mahina niyang utak. Hindi na biro ang sinabi kong makikipagdiborsyo ako. Toto na to. Manginginig siya sa takot. Pero dahil isa siyang duwag, mas pipiliin niyang manahimik. Hindi niya sasabihin sa nanay niya na nakabulok na siya sa akin. O aminin na tapos na ang kasal namin. Ibulsa niya ang phone niya. Lalabas nang may naguguluhang mukha. At magpapanggap na under control pa rin ang lahat. Ibinaba ko ang cellphone ko. Pumasok sa banyo at nagbukas hot shower. Hinahayaan silang patuloy na lokohin ang sarili nila. Komportable. Parang sila. Akala nila ang luxury condo na yun ay magiging kastilyo nila habang buhay. Hindi nila alam. Mamayang hapon, pupunta na ang bagong may-ari para palitan ang lock. Ang totong lindol ay papalapit na ng tahimik at ang malinta na yun na nasanay na sa buhay na puro bigay ay itataboy na mula sa pugat na hindi naman talaga nila pinundar.
Ang pinakamagandang parte ng teleserye ay paparating na. Kinatanghalian. Biglang, naging busy ang paligid sa luxury condo sa BGC. Ang pamilyang asawa ko ay may inaasahang bisita galing probinsya. Sina Kuya Lito, ang pinsan ni Carlo, at ang bagong asawa nitong si Ate Marie, na 5 buwang buntis. Kakarating lang ng mag-asawa mula sa Quezon Province. May mga dalang pasalubong itlog na maalat, sariwang gulay, at isang buhay na manok. Pumasok silang nanlalaki ang mga mata. Manghang-manghasa, karangyaan ng isang tsondo sa Maynila. Ang biyenan ko ay agad na ginampanan ang papel ngang isang mapakmataas na madamang bahay. Sinalubong niya sila ng masigla. Walang tigil sa pagmamayabang sa kayamanan ng pamilya nila. Inilibot niya sina Kuya Lito at Ate Marie sa kondo mula sa wood laminate floor hanggang sa maaliwalas na balkonahe. Tinuro ang leather sofa at malaking flat screen TV. Pinakmamalaki niyang ang lahat ng iyon ay bungangang paksisikap ng anak niya sa Maynila. Siyempre, hindi man lang niya nabanggit si Elena kahit isang beses. Ang totoong may-ari na nagbayad ng lahat, sina Kuya Lito at Ate Marie, ay walang tigil sa papuri. Hinaplos pa ni Ate Marie ang marble countertop sa kusina. Nangangarap na makarunding nga, ganun sa probinsya nila. Ang paganga na ito nga mahirap nilang kamag-anak ay mas lalong nagpalaki sa ulo ni Mama Carmen. Nangako siyang dadalhin sila sa pinakamasasarap na restauran sa Maynila at mag-shopping sa Mang Mall. Pero ang pambobolang iyon ay mabilis ding gumuho pagdating ng oras ng kainan. Kadalasan sa ganitong oras, may ilang may init at maayos na putahe na akong nakahanda. Pero ngayon, malamig ang kusina. Nakabulakta lang si Liza sa sofa. Nanonood ang Netflix. Walang balak na tumulong. Walang magawa si Mama Carmen kundi magsuot ng apron. Binuksan niya ang ref. Pero halos walang laman. Ang buhay na manok, hindi pa nababalatan. At hindi niya alam kung paano yun lilinisin sa modernong lababo ang tsondo sa huli. Ang pakaing isinerve sa mga bisita ay sunog na tortang talong, hilaw at maalat na ulam, at ilang tirang paggaing ininit sa microwave. Nakakahiyang tanghalian, si Ate Marie, na masalan dahil buntis. Kumagat lang ng 2 beses tapos binitawan na ang tinidor kasi masyadong maalat ang pagkain. Si Kuya Lito, kumain na lang para sa courtesy. Para hindi mapahiya, sinisi ako ni Mama Carmen. Kesyo, ang manugang daw niya. Dahil may sariling pera, naging tamat na. Umaalis papuntang trabaho nang hindi nakiwan ng pakain. Nangako siyang pag-uwi ko mamayang gabi. Tuturuan niya akong leksyon. Tahimik lang kumakain si Carlo. Kinakain ng kaba ang laman loob niya. Wala ang asawa niya. Ang nanay niya walang kwenta sa kusina. Ang kapatid niya tamat. At hindi man lang sila makapahanda ang mayos na pakain sa bisita pagkatapos kumain. Inutusan ni Mama Carmen si Carlo na mahugas ng plato bagay na ako palagi ang gumagawa. Bihirang humawa ang spong si Carlo. Pabayan niyang dinala ang masbong plato sa lababo. Sa sobrang gidulas, isang mamahaling ceramic plat ang dumulas sa kamay niya at nadurog sa sahig. Sa pagpulot niya emeyanga bubog. Nahiwa ng malalim ang index finger niya. Bumulwak ang mapulang dugo. Humalo sa bulan ng dishwashing liquid. Napaaray sa sakit si Carlo. Hinugasan niya ang sugat sa gripo. Pero hindi. Tumitigil ang dugo. Pagkakita sa umagos na dugo, sariwang-sariwa at malupit na pumasok sa isip. Niya, ang pagdapo ang kamay ngang. Nanay niya, sa mukhang ngang. Asawa niya, kagabi, ang bahay na dating napakayos. Ngayon, nawala ng alaga ng babae, ay biglang naging napakagulo, blanco, at malamig.
Nalagyan niya ang bendet ang daliri niya. Ang masamang kutob niya. Tungkol sa kakaibang pananahimik ko ay mas lalong lumakas. Nang magapon na. Desididong bawiin ang imahe niya bilang doon niya pagkatapos ng palpak na tanghalian. Inaya ni Mama Carmen ang lahat na magmal. Lumabas silang anim siya. Ang asawa niya, si Carlo, Liza, Kuya Lito, at Ate Marie. Nakipaksiksikan sila sa tao. Nag-window shopping. At pagkatapos ay naupo sa isang labasan para kumain ng kwek-kwek at inihaw. Sa buwang ngapon, walang tigil sa pagmamayabang ang biyenan ko. Ibinili niya ng mamahaling dessert si Ate Marie. Binilhan ng bagong damit si Liza. At ginastos ang huling bariya sa wallet niya na parang mayaman. Naglalakad sa tabi niya si Papa Kiko. Tumatango lang sa maghahambugan ng asawa niya, si Carlo. Nasa likuran, masakit ang nahiwang daliri. Pero mas masakit tingnan ang black screen ng cellphone niya. Na walang kahit isang reply. Kinagabihan. Pagod, pero busog. Bumalik na sila sa condo building. Nagtatawanan sila. Pinakausapan kung ano ang papanurin sa malaking TV, pero sakto pagpasok nila sa lobby. Pinigilan sila ngang isang lalaking naka-uniforme. Si Kuya Manny, ang head guard ng building. Isang lalaking nasa 60 taong gulang. Mahigpit. Sumusunod sa rules. At iginagalang ng residente. Sinanyasan sila ni Kuya Manny na huminto. Tiningnan niya ng diretso si Mama Carmen. Kalmado pero panatagang tindig niya. Kumunot ang noo ni Mama Carmen. Bumalik agad ang nakasanayang aroganteng tono niya. Pabalang siyang naktanong. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? At hinaharangan mo kami. Tinaasan pa niya ng boses ang guard. Ipinaalala na dapat respetuhin ang mga may-ari ngang pinakamagandang tsondo sa building na to. Hindi na tinak si Kuya Manny. Inilagay niya ang makamay niya sa likuran at nagsalita ng malinaw at malakas. Sapat para marinig ng gataw sa lobby. Pasensya na po. Mga ma'am. Sir, sumusunod lang po ako sa utos ng admin ng building. Ang unit po sa ikawalong palapak na tinitirhan niyo dati ay nabenta na ni Ma'am Elena. Ang nag-isa at lehitimong may-ari nito. Ngayong hapon lang po. Pumunta ang bagong may-ari kasama ang admin. Pinalitan na ang lahat ng lock at pinakiusapan kami na higpitan ang security mula po sa oras na ito. Wala na pong sinuman sa pamilya niyo ang may karapatang pumasok sa building o sa nasabing unit. Pakiusap po. Lisanin niyo na ang premises ngayon, din para hindi na po tayo gumawa ang eksena. Bawat salita ni Kuya Manny ay umaling-aungaw sa malawa na lobby parang isang mabigat na maso na pumukpo sa pandini ng pamilya ni Carlo. Nang namig ang paligid. Nawala ang ngiti sa mukha ni Liza. Nakatinginan ng naguguluhan sina Kuya Lito at Ate Marie. Nalaglag ang toothpick sa bibig ni Papa Kiko. Si Carlo. Nanigas na parang bato. Kinumpirma nga salitang head guard ang lahat ng madilim niyang kinakatakutan simula kaninang umaga. Hindi nagbibiro ang asawa niya. Totoong ginawa niya. Ibinenta niya ang lahat. Pumutol siya ne koneksyon. Isinara ang lahat ng pinto sa pamilyang tungalinta. Hindi ito bangungot. Isang malamig na tubig ang ibinuhos sa kanila. Tinapos ng tuluyan ang mga araw ng libreng pamumuhay na inakala nilang tatagal habang buhay, tumagal lang. Segundo ang katahimikan. Sa lobby bago, nakapag-react si Mama Carmen. Ang kayabangan niya at kawalan niyang kapit sa realidad ay hindi nagpapahintulot na tanggapin ang mapait na katotohanan yun. Pumadyak siya sa sahi na marmol. Namaywang at namula sa galit. Parang manok na panabong. Dinuro niya ang head guard. At sumigaw ng buong lakas. Inakusahan niya itong ulyanin at nagsasalitang nonsense.
Iginigiit niyang ang anak niya ang may-ari ng bahay at walang karapatan kahit sino na palayasin sila. Sumigaw pa siya na malamang daw. Tumanggap ngang suhol. Anggad para iharas sila. Nilabas niya pa ang cellphone niya. Nagbabantang tatawag sa pulis para ipahuli ang guard dahil nilalabag nito ang karapatan nila. Sa kabilang pagwawala niya, napanatili ni Kuya Manny ang pagiging kalmado at profesional. Dahan-dahan siyang lumapit sa desk niya at kinuha ang isang folder na may mga opisyal na dokumentong may selyo ng admin at ng notary public. Binuksan niya ang papel at iniharap kina Carlo at sa nanay niya, isa itong certified true copy ng deed of absolute sale. Sa puting papel na may itim na tinta. Malinaw na nakasulat ang pangalang Elena bilang seller at ang pangalan ni Sir Alex bilang buyer. Sa ibaba nandun ang hindi may kakailang pirma ko. Kasama ang pulang selyo notaryo at ang turnover of keys document mula sa admin. Tingnan niyo pong mabuti. Ma'am? Sabi ni Kuya Manny nang hindi natataas ng boses. Pero marine, black and white po. Kinikilala ng batas. Si Ma'am Elena bilang solong may-ari sa titulo, kahit bago pa siya makasal kay Sir Carlo. Nasa kanya na ang buong karapatan sa property niya. Ang bagong may-ari po. Nagbayad na. Napalitan na ang lahat ng law. At nagbigay ng express, order na bawal umakyat sa ikawalong palapa ang kahit sinong hindi authorized. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko na protektahan ang mga lehitimong unit owners. Kung patuloy po kayong gagawa ang iskandalo dito, ako na po mismo ang tatawa ng pulis para paalisin kayo. Ang malegal na dokumentong yun ay parang hindi nakikitang sampal sa mismong pakmumukha ni Mama Charmen. Muntik nang lumuwa ang mga mata niya pakakita sa pirmangang manugang niya. Nanginginig ang mga labi niya. Hindi na makapagsalita. Ngam nga sandaling yun. Nakaakit ngang atensyon ang iskandalo mula sa ilang mga kapitbahay na pauwi galing trabaho. Nakaroon na maliit na kumpulan. Ang makapitbahay na madalas maliit ni Mama Carmen nun. Ngayon ay nakatayo doon. Naka-cross arms at tinuturo siya. Isang ginang mula sa kabilang unit ang sarcastic na nagsalita. Tingnan mo nga naman. Laging nagmamayabang. Ang toto pala lintalang sa bahing manugang niya. Dakdak pa niya. Napakabait ko daw at matiyaga. Nagpapakamatay sa trabaho para buhayin ang pamilya, ang asawa ko. Pero lagi lang, daw nila akong sinisigawan. May karma talaga. Natauhan na yung babae. Binenta yung bahay para palayasin sila. Deserve nila yan. Ang mabulungan at mapanghusgang, tingin ng kapitbahay ay bumaksak sa 6 na miyembro ng pamilya. Namula sina Kuya Lito at Ate Marina parang kamatis. At yumuko? Nalang sa hiya. Si Liza. Takot na takot. Naktago sa likod nega tatay niya. Si Papa Kiko ay namumutla na parang kandila at nanginginig ang mga kamay. Gumuho na ang peking maskara ni Mama Carmen. Nakatayo lang siya dun. Hiyang-hiya. Ipinakikita ang lahat ng kamiserablian niya sa harap ng taong minamaliit niya lang kahapon. Ang parusa ng public shaming ay mas masakit pa sa libong insulto sa gitnang tensyon at nakakahiyang sandaling iyon. Isang cellphone ang malakas na tumuno. Galing. Ito sa bulsa ni Carlo. Kinuha niya ang cellphone ng kinakabahan. Isang unknown number ang nasa screen. Tumingin si Carlo sa nanay niya. Tapos sagwad. Nanginginig ang daliri niyang nagswipe para sagutin ito. Hello? Sino po to tanong niya na nabasak ang boses. Ang sumagot ay isang malalim, malamig, at formal na boses ngang lalaki. Nakpakilala ang lalaki bilang si Sir Alex. Ang bagong may-ari ng unit. Walang kahit anong emosyon sa boses niya. Ipinaalam lang niya kay Carlo na katatapos niya lang tumawag ng locksmith para palitan ang security system ng pinto. Habang naglilinis, daw sila ang tsondo. Nakita nila ang maraming luma
at nagamit ng damit. Murang makeup at napakaraming personal na gamit na nakakalat sa mga kwarto. Dahil nakasulat daw sa kontrata na iwan lang ng seller ay ang built-in furniture at appliances. Inutusan niya ang mga cleaners na ilagay ang lahat ng personal na basura sa mga malalaking industrial trash bags. Tumawag ako para ipaalam sa iyo na pwede kang bumaba sa garbage at dumpster area sa likod ng building para kunin yung mga gamit niyo. Basak ang tunog ng boses niya sa speakerphone. Ang mga tao ko, iniwan ang 4 na trash bags ng mga gamit niyo sa tabi ng mga basurahan. Bukas, magsisimula na ang renovation. Sana wag na kayong tumuntong sa building na to o gumawang gulo. Good evening. Bago pa makasagot o makapagmakaba si Carlo, naputol na ang linya. Ang mahabang tut na tuno ay parang kondon, ang isang bomba na kakasabo lang. Bumaksak ang braso ni Carlo sa gilid niya. Wala na siyang dugo sa mukha. Nakatingin lang siya sa kawalan. Dilat na dilat ang mamata, ang kakarampot na pag-asa na baka pakakamali lang to. Opreng ng asawa niya ay tuluyan ng naglaho. Ibinenta ko ang bahay. Umalis ako. At tinapon ng bagong may-ari lahat ng gamit nila sa basurahan ng walang awa. Ang realidad ay sobrang brutal na hindi na makahinga si Carlo. Ang biyenan ko, nanakatayo sa tabi niya. Pakakita sa pag-iba ng mukhang anak niya. Inuga niya ng malakas ang braso ni Carlo. Sumigaw siya at nagtanong kung sino yun. Anong nangyari? At bakit siya namumutla na parang patay? Dahan-dahang lumingon si Carlo. Ang boses ay basag dahil sa takot at kawalan ng pag-asa. Sabi niya, Mama, yung tumawag? Siya na yung bagong may-aring bahay. Pinalitan na nila yung lock. Lahat ng damit natin. Mga gamit natin. Sayo. Kay Papa. Kay Liza. Nilagay nila sa mga trash bags. Tinapon nila sa basurahan sa likod ng building. Totoo nga na ibinenta ni Elena ang bahay. Nawalan na. Nawalan na tayo na matitirhan. Ang mga salita ni Carlo ay parang kutsilyong dumiretso sa puso ni Mama Carmen. Nanlaki ang mata niya. Ang mukha niya na kanina lang ay namumula sa galit. Gayon ay namumutla. Ibinuka niya ang bibig niya para magsalita. Pero walang lumabas na boses. Biglang nawalan ng lakas ang matatanda niyang binti. Bumaksak si Mama Carmen. Bumagsak ang tuhod niya sa malamig na marmol. Napahawak siya sa dibdib niya. Nahahabol ang hininga. Ang mundo niyang kayabangan ay bumagsak na sa kanya. Dinudurok siya sa ilalim ng guhong sarili niyang kasakiman at kawalan ng utang na loob. Ang pagbaksak niyang iyon ang nagdulot ng panit sa pamilya. Agad na yumuko sina Carlo at Liza para tulungan siyang tumayo. At ilabas siya mula sa pinakakaguluhan na lobby. Nang unti-unti nang nagiwahiwalay ang mga kapitbahay dahil satisfied na sa napanood nila. Bumalik na si Kuya Manny sa pwesto niya. Sumara ng tuluyan ang mga automatic doors. Pinuputol ang anumang balak na bumalik pang-anim na kababang tao na yon. Kinaladkad nila ang mabibigat nilang papapunta sa isang bench sa garden area ng condominium complex. Sa ilalim ganinong gumgapuno, umupo si Mama Carmen na nakakuba. Hawak ang ulo. Paminsan-minsang umaray at hinahampas ang dibdib niya. Sinisisi ang tadhana at ang walang pusong manugang niya. Samantala, si Ate Marie, ang buntis na asawa ni Kuya Lito, ay nagsisimula ng masamain ang pakiramdam. Hinahaplos niya ang likod niya. Nagrereklamong sumasakit ang balakang niya sa kakatayo. Nakiusap siya kay Kuya Lito na kausapin ang mga tito niya para mahanap ng hostel o murang pension house malapit doon para may matulugan. Pakarinig sa salitang hotel. Nagriyak ang biyenan ko. Mas nanek pa rin ang pagiging kuripot niya kaysa sa pagod niya. Mabilis niyang tinanggihan ang ideya. Sabi niya,
Libo-libo ang abutin natin sa hotel sa Maynila, saan tayo kukuha ng pra. Kumakapit pa rin siya sa maling pag-asa. Inutusan niya si Carlo na gamitin ang phone ni Kuya Lito para tawagan ako. Humingi ng tawad. At humingi ng bra. Yumuko ng malalim si Carlo. Nilulukot ang tela ng pantalon niya. Kinailangan niyang aminin ang mapait na katotohanan sa pangalawang pagkakataon ng araw na yun. Tinawagan ko na siya kaninang umaga. Mama? At kahit sa ibang numbers. Nakablok din ako. Hindi sumasagot. Sa ngayon, wala man lang akong pambili ng meal sa account ko. Lahat ng sahod ko nung nakaraang buwan. Binigay ko sa'yo ang mga credit cards. Matagal niya ng blind knock. Wala na talaga akong pera. Nataranta si Mama Carmen. Binuksan ang fake na mamahaling bag niya at kinalkal ang bawat bulsa gamit ang nanginginig na daliri. Mas lalong lumalaas. Ginastos niya lahat ngayong hapon pambiling ng damit at street food. Sa bank account niya, ilang barya na lang ang natitira. Hindi man lang sapat para mag-withdraw. Bumalik ang nakamamatay na katahimikan. 6 na tao. Sa gitna ng nagliliwanag na Maynila. Pero walang kahit isang kusing pambili ng bottled water. Lalo na ang umarkilang kwarto. Sina Kuya Lito at Ate Marie ay simpleng manggagawa lang sa bukit sa probinsya. Ang kakarampot na ipon nila ay ginastos nila sa pasalubong at tiket papuntang Maynila. Literally. Butas ang bulsa nila sa mga sandaling iyon. Lahat ng tingin ay napunta kay Papa Kiko. Siya ang nag-isang tao sa pamilya na may hawak ngang titulo ngang lumang bahay nila sa Nueva Ecija. Kumapit si Carlo sa huling pag-asa at nakiusap sa tatay niya na tumawag sa kamag-anak sa probinsya para mangutang. O kahit kinabukasan na lang sila sumakay ng bus at sumilong doon. Sa dulo ang lahat. Nandun pa rin naman yung bahay sa probinsya at ang lupa ng pamilya. Pero hindi sumagot si Papa Kiko. Nanghihina siyang umupo sa sahig malapit sa bench. Tinago niya ang kulubot niyang mukha sa dalawang kamay. Niya at nagsimulang manginig ng matindi. Nahihirapan siyang huminga. Tiningala niya ang namumula niyang nga mata sa asawa at nga anak niya. At sa paus na boses, inamin niya ang malaking kasalanan na tinatago niya sa loop ngang kalahating taon. Wala na tayong bahay na uuwian. Ang titulong ang bahay natin sa probinsya. Ilang buwan na ang nakakaraan. Ginamit ko para mangutang ng 3 milyong piso para sa sugal. Kinuha ng anak pautang yung bahay. Nagmakawa ako na wak sabihin sa pamilya ang pagpunta ko dito sa Maynila. Idinahilan ko lang na bibisitahin kayo. Pero ang toto tumatakas ako sa mga utang ko. Ngayon mismo. Nakabakot na ang bahay natin sa probinsya. Wala na tayong mapupuntahan. Ang pag-amin ni Papa Kiko ay parang kidlat sa gitnang gabi sa Maynila. Ang masalitang iyon ang pumutol sa huling hiblangang kaligtasan ng pamilya. Walang pera, walang tsondo sa BGC, at walang bahay sa probinsya. Opisyal na silang makapalaboy sa gitna ng malaking siyudad. Haharapin ang madilim at malamig na gabi na walang labasan. Tinanggalan sila nan, katotohanan nan, kahit anong bahit nan pag-asa. Ang tradisyonal nilang bahay sa probinsya, kung saan nakasabit ang mga litrato nga ninuno nila, ay napunta na sa mga walang pusong nagpapautang. Ang katahimikan sa parke ay sobrang sikip at nakakasakal. Halos marinig mo na ang paputol-putol na pahinga ng biyenan ko. Hindi na siya sumisigaw. Ang sunod-sunod na sampal ng realidad ay umugong sa mata niya. Lumabo ang paningin niya. Nanatili siyang nakaupo. Walang kibo. Ang media kamay ay nakalaylay sa kanyang hita. Ang blanco
Niyang tingin ay nakatitik lang sa kawalan. Buang buhay niya. Najing mapakmataas at mayabang siya. Kahit saan siya pumunta. Dinadaboh niya ang dibdib niya. Ipinagmamalaki ang matagumpay niyang anak sa Maynila at ang malaking kondo nito. Minamaliit niya ang mana sa probinsya at tinatapakan ang manugang niyang nagpapakamatay para buhayin sila. At ngayon, mabilis at nakamamatay na dumating ang karma. Opisyal na siyang naging isang pulubi na walang pera. Nawala ang lahat sa loob lang ng isang hapon. Samga, oras na ngayon. Tuluyan nang nilamon ang dilim-ang exclusive residential area. Ang mga maputlang dilaw na ilaw mula sa mga poste nga hardin ay nailawan ang kaawa-awang eksena ngang 6 na taong nakikumpol sa isang sulo. Ang hangin ne Oktubre ay nagdadala ne lamig na nanunuot sa buto. Si Liza, ang spoiled brat ng bahay, ay nakaramdam ng gutom at lamig dahil hindi niya matiis ang nakakabinging katahimikan. Nagsimula siyang umiyak at pumadyak. Humihingi ng pagkain. Hawak niya ang tiyan niya at nagrereklamo na isang street food lang ang kinain niya kaninang tanghali. At ngayon kumukulo na ang tiyan niya. Inuutusan niya ang kapatid niya na ibili siya ng fried chicken. Kahit kasasabi lang ni Carlo na wala na siyang pera. Umalingaw-ngaw ang iyak at reklamo ni Liza sa tahimik na hardin. Nakaabala sa katahimikan ng subdivision. Nairita nang tumingin sina Kuya Lito at Ate Marie sa kanya. Si Ate Marie, sa bigat ng pagbubuntis at sakit ng likod, pakiramdam niya sagad na ang pasensya niya samga sigaw ng isang makasariling bata. Isinandal niya ang ulo niya sa balikat ng asawa niya at pumikit. Pilit na pinipigilan ang galit niya. Inaplos ni Kuya Lito ang likod niya. Ang tingin niya kay Carlo ay punong-puno ang panunumbat. Pero hindi siya makapagsalita. Kung tutusin, nga, bisita lang sila na nadamay sa aksidenteng ng trahedya ng mga tito nila. Hindi noktagal. Nakaakit ngang atensyon ang iskandalo ni Liza mula sa mga kapitbahay na naglalakat-lakat sa gabi. May mga nakunot ang no. Umingto. At tiningnan ang pamilya na walang kahit katiting na awa. May ilang tumawag sa security para magreklamo sa ingay. Wala pang 5 minuto. Dumating si Kuya Manny kasama ang 2 pang mas batang gwardiya. Matigas ang muhang headguard. Ichinutokin niyang flashlight niya sa grupo at malamig na nagbigay energy utos. Inutusan niya silang kunin ang magamit nila at umalis sa loob ngang premises ng subdivision ngayon din. Ipinaliwanag niya ng malinaw na private at exclusive area. Ito para lang sa mga residente. Ang presensya nila doon sumisiga, umiiyak, at gumagawa ngang eksena hindi lang nakakasira sa peace and order, kundi seryosong paglabag sa security rules. Idinini, Kuya Manny, na kung hindi sila aalis ng kusa, puwersahan silang papaalisin ng magwardiya o kaya itatawag ng pulis. Bawat salita ngang headguard ay parang karayom na tumusok sa konting pride na natitira sa pamilya ngang asawa ko. Nagmamadaling tumayo si Carlo. Nakayuko at humihingi ng tawad. Nagmakaawa siya na hayaan muna silang umuporon kahit saglit habang sumusubok siyang makontak ng kakilala. Pero mariing umiling si Kuya Manny. Rules are rules. At ang awa ay hindi dapat inaaksaya. Lalo na sa mataong kasing yabang ang biyanan ko. Sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ngang 3 gwardiya, kinailangang lunukin ni Carlo ang payit. Tulungan ang mga matatanda niyang magulang na tumayo. At maglakad. Kinakalatkat ang mga paa. Palabas ng malinis at maayos na condominium complex. Nang mapalaya sa garden. Naglakad ang 6 na tao papunta sa isang tagong eskinita sa likod ng building.
Isa itong makipot at aspalto na daan na hindi masyadong nailawan. Papunta sa lugar ng mga basurahan at dumpster ng building. Napakalayo ng itsura nito sa main entrance. Ang amoy ng nabubulok na basura ay napakabaho. Kaya napilitan silang tapan ang mga ilong nila. Sa ilalim ng mahinang ilaw nga, poster na pundido na. Nakita ni Carlo ang 4 na malalaking itim na garbage bags. Nakatambak sa tabi ng mga berdeng recycling bins. Nandun lahat ng gamit at damit ng pamilya niya. Itinapon na parang basura nga bagong may-ari. Pagkakita sa mga bag na yun na puno nga alaala nilang nahaluan ng basura. Nadurog ang puso ni Carlo. Ang hiya ay nagpapasunog sa lalamunan niya. Umakbang siya palapit. Pinipigilang umiyak at binuksan ang isa sa mabag. Sa loob, ang tumpo ng mga gusot na polo niya ay nakahalo sa mga makukulay na, bestida na nanay niya at sa murang makeup ni Liza. Lahat isiniksik doon nang walang pakiingat. Parang magabasahan. Walang halaga, tahimik niya. Ulit isinara ang bag. Kitang-kita ang kawalan ng pag-asa sa mga nakalaylay niyang balikat. Ang lalaking nasa early 30s. Na laging pinupuri nga, nanay niya bilang haligi at malakas na pundasyon na bahay. Ay, tuluyan ng nawasak, lumakas ang kaihip engge hangin sa gabi. Dala ang malamig at basang simoy ng Oktubre sa Maynila na nanunuot hanggang buto. Ang magabiyenan ko, matatanda na at mahina ang kalusugan, ay nagsimulang manginik ng matindi pagkatapos ang maraming oras na walang kain at inom. At duman, sa matinding emotional shock, nakakumpol sila sa gilid ngang pader na may lumot para magtago mula sa hangin. Nanginginig ang mangipin nila. Si Ate Marie, hindi rin mayos ang kalagayan. Nakasandal siya kay Kuya Lito. Namumutla. Pinagpapawisan ng malamig dahil sa sakit sa tiyan at likod, dulot ng stress at kawalan ng comfortable na posisyon, si Carlo. Nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng pamilya niya, ay nakaramdam ng matinding sakit. Pero lubos na kawalang magawa. Tumingin siya sa paligid. Umaasang makahanap ng kahit anong makakatulong sa kanila para makaraos ng gabing iyon, malapit sa tambak ng mga debris. Nakita niya ang ilang malalaking karton na galing sa bagong bukas na refrigerator. Tumakbo siya. Room. Pinilas ang mga karton gamit ang kamay niya. Pinakpak ang alikabok. At inilatak sa basang semento sa tabingang pader. Lumapit siya kay Ate Marie at hinawakan sa braso. Sa buses na puno na paksisisi. Nakiusap siya na umupo sa karton para hindi na mapagod. Umaasang ang kapangang papal ay magbibigay ngang init mula sa malamig na sahig. Hindi nagsalita si Ate Marie. Tahimik siyang umupo. Sinusubukang protektahan ang tiyan niya gamit ang manipis niyang jacket. Pagkatapos, ibinigay ni Carlo ang natirang karton sa mga magulang niya at sa kapatid niya. Silang anim ay naupo sa madilim na sulok na iyon. Napapaligiran ng mga bag, ng basura at mababahong dumpster. Walang nagsasalita. Napakabigat ng katahimikan. Binabasak lamang ng sipol ng hangin at ng buntong hininga ng taong nawalang ng lahat. Ibinaba ni Carlo ang ulo niya sa pagitan ng mga tuhod niya, sa isip niya. Malinaw at malupit na nagpa-flash ang imahe ng dati niyang mainit at malambot na kama at eng umusok na hapunan na hinahanda ko gabi-gabi. Kahapon lang. Nakahiga siya sa sofa. Nanonood ang TV at sinaserbisuhan na parang hari, pero dahil sa kaduwagan niya, kawalang paki. At sa kaibangan ng nanay niya, nasira niya ang lahat. Ngayon kailangan niyang umupo sa tabingang basurahan at pagbayaran ang pinakamalaking halaga para sa kawalang utang na loop niya. Nang mag-alas 12 ng gabi, nawala na ng tao sa kalsada. Bumaksak ng matindi ang temperatura.
At binasa nga, hamog ang magartong inubuan nila, ang gutom, uhaw, lamig, at pagod ay nagpapahirap, parahong pisikal at mental. Sa 6 na tao sa sulok na iyon, biglang, ang malakas na ugongang makinangang traang bumasa sa katahimikan. Mula sa dulo ang eskinita, isang malaking garbage truck nang lungsod ang papalapit. Sobrang nakakasilaw ang mga ilaw. Ang ginggaying reno nito ay nakakabinji. Ang malalaking hulong ng truck ay saktong duman sa isang malaking lava ng maruming tubak katabi na inupuan nila. Hindi nila inaasahan ang maitim at maruming tubig na nahaluan ng katas ng basurang nabubulok ay tumasik kung saan-saan ang bumulwak na maruming tubig ay saktong tumama kay Mama Carmen na nakakuba. Ang malapot at itim na likidong iyon ay bumasa sa malaking bahaging kot niya at tumasik pa sa namumutla na niyang mukha dahil sa lamig. Napaiktat siya, ang amoy ng nabubulok na basura ay sobrang sangsang kaya hindi niya napigilang maduwal. At nagsimula siyang sumuka ng malakas. Ang pride and babaeng ito na lagi niyang iniisip na isa siyang eleganteng donya na nandidiri sa ibang tao at tinatawag silang marumi. Ngayon ay literal nang napaliguan ng katas ng basura. Ang kahihiyan ay sobrang tindi kaya tinakpan niya ang mukha niya nga, mga kamay at humagulgol ng parang bata na walang magawa. Sa pagkakataong ito, hindi ito luhang galit, kundi luhang matinding kawalan ng pag-asa, sakit, at tuluyang pakasira nga dignidad niya. Bumaba ang mga basurero sa truck at walang pakialam na pinagana ang makina para alisin ang basura mula sa mga dumpster. Sumulyab sila sa grupong nakakumpol sa hilid. Sa mga mata nila, may konting awa. Pero hindi sila pinapayagan ng trabaho nila na makialam. Ang ingay nga makina na, ngumunguya sa basura na, siyudad ay parang dilim na, lumalamon sa natitirang lakas na, pamilya na, asawa ko, pakolis no truck. Naging tahimik ulit ang eskinita at naiwan ang amoy nabubulok na basura sa hangin. Lumingon si Carlo para hiramin ang cellphone ni Kuya Lito. Lobat na siya kaninang hapon pa. Kailangan niya ang cellphone para subukang makontak ang isang lumang kaibigan. Lunukin ang pride niya. At maganap ngang kahit konting pag-asa. In-unlock niya ang phone ni Kuya Lito at pumasok sa personal Facebook account nito. Pag-scroll niya sa timeline. Ang unang bumungat sa kanya ay ang post ko. Kahit nakablock sila. Sinadya kong ay public ang photo na yun isang patunay ngang absolutong kalayaan ko. Ang litrato ay nagpapakitang magandang night view nga. Makati mula sa bintana ng isang hotel. Sa ibabaw ng lamesa, may isang malaking bowl ng mainit na ramen at isang malaking baso ng milk tea na maraming yelo. May maikling caption, ito na tumatagos freedom. Soltare il lastre. Pagalis sa pabigat para matutunang mahalin ang sarili. Sa refleksyon ko sa salamin. Nakita niya akong nakangiti. Kumikinang. Payapa. At napakakalmado. Pagkakita sa litrato. Nadurog. Pida-pidaso ang puso ni Carlo. Ang imaheng asawa niya. Na dating nagpapakamatay sa trabaho parang kalabaw. Naktitis sa panggabuzo energy pamilya niya. Ngayon ay nak-enjoy na sa isang buhay na karangyaan at ginhawa. Ang kontrast sa pagitan dalawang mundo na tuway hindi kailanman naging ganito kalinaw at kalupit. Sa isang banda, nakikislapang mga ilaw, malalambot na kumot, at masarap na pagkain. Sa kabila, kadiliman, lamig, basang mga karton, amoy basura, at kahihiyang hindi may paliwanag. Nang ilaw ni Carlo ang screen,
at ibalik ang phone kay Kuya Lito. Nagsimulang tumulo ang magaluhang isang matandang lalaki sa madudungis niyang pisngi. Umiyak siya dahil sa sarili niyang katangahan. Umiyak siya sa kaduwagang sumira sa kasal na. Dapat ay pinrotektahan niya ang huling pagsisisi ang pinakamapait. Mas masakit pa sa libong saksak. Dahil alam na alam niya na kahit ibigay niya ang buhay niya ngayon, hindi niya na may babalik ang oras para ayusin ang mga pagkakamali niya nang malapit nang sumikat ang araw. Ang maitim na langit ay nagsimula nang maging kulay abo. Ang lamig ng madaling araw sa Maynila ay nasa sukdulan, nanunuot hanggang buto. Ang hamog ay tuluyan nang bumalot sa kanila. Nakakumpol silang anim sa isa't isa. Pilit na kumukuha ang init. Pero hindi sila tumitigil sa pangingini. Si Liza, na sobrang spoiled at rebelde, ay ubos na ang lakas. Mahigit 15 oras na siyang walang kain. At ang tiyan niya ay sobrang sakit na nagiging dahilan ng pakahilo niya, nakahiga siya. Ang ulo ay nakapatong sa kandungan ng nanay niya. Mahina ang pahinga. At wala ng lakas na humingi kahit ano. Sa tabi niya, patuloy ang pagunggol ni Ate Marie. Tumigas na ang tiyan niya dahil sa masamang posisyon at malamig na hangin. Mahigpit siyang niyakap ni Kuya Lito. Hinahagot ang magamay niya. Punong-puno ang pagsisisi na dinala niya pa ang asawa niya sa Maynila para lang makikain sa bahay nga tito niya para lang mauwi sa impernong ito sa di kalayuan. Nagsimula nang marinig ang tunog ng mga street sweepers at ang mga unang delivery riders para sa mga coffee shop. Ang mga manggagawang maagang gumising para maghanap buhay ay nagsimula nang dumaan sa mga kalsada, isang street sweeper kasama ang karniya. At ang may-ari ng karinderya na nagbubukas ng pinto, ang taong ito ay ang mismong taong hinahama ni Mama Carmen kahapon dahil para sa kanya. Mga hampas lupa sila na sumisira sa ganda ng siyudad. Pero ngayon, sila ang matumitigil para tingnan ang pamilyang ito na may awa at pagtataka. Nagtuturuan at nagbubulungan tungkol sa mataong nakaayos ng damit pero natulok sa basurahan, yumuko ng malalim si Mama Carmen. Itinatago ang kanyang pamamaga at maduming mukha. Basang-basang luha at katas ng basura. Sa loob, nye kabelyo, nye coat, niya. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakaramdam ng ganitong kahihiyan. Na wala siyang lakas. Nanloob na tumingin kahit kanino. Ang kanyang pekeng pride at walang besang kayabangan ay nayurakan na sa ilalim ng gulonggang tadhana. Sa oras ng kanyang pinakamatinding pagdurusa. Sa manipis na linya ng survival. Lamik. At gutom, biglang naging malinaw ang isip ng biyanan ko. Parang pelikula. Nag-flash sa isip niya ang mga sandali ng 3 taon kong serbisyo bilang manugang. Naalala niya ang mga may init na pagkaing niluluto ko ng may pagmamahal. Naalala niya ang pera na tahimik kong ibinibigay para makapamuhay ngang marangya ang pamilya niya. Naalala niya ang pasensya ko tuwing sinisigawan niya ako ng walang dahilan. At naalala niya ang 3 sampal na ibinigay niya sa mukha ko kagabi. Isang mainit na luha ang tumulo mula sa kulubot niyang mata at bumagsak sa karton. Hindi na yun luhang galit sa pagkawalangang ari-arian o luha ngawa sa sarili. Luha yun ng malalim na pagsisisi. Naintindihan niya na ang sarili niyang kasakiman. Inggit at kalupitan ang nagtulak sa pamilya niya sa isang sitwasyon na wala ng kawala. Ang manugang na tinatrato niya bilang basura ay ang mismong kayamanan na siya mismo ang sumira. Pero lahat ng pagsisisi ay huli na. 8:00 ang umaga. Nagising ang siyudad ng Maynila sa ilalim ng unang gintong sikat ng araw ng Oktubre.
Sa likod ng building, pilit na tumayo ang 6 na miyembro ng pamilya mula sa basang-basang karton na hinihigaan nila. Gusot at madumi ang mga damit nila. Amoy hamog at basura sila. Namamayat at namumutla ang mamukha nila na parang kalalabas lang sa matinding sakit. Kinuhan nila ang mga garbage bags nila, wala nang away. Wala nang reklamo. Wala nang kagustuhang magiganti. Ang napakahabang gabi na yun sa tabi ng basurahan ay nahugas sa kayabangan nila. Nagbigay ng pinakamahal na leksyon tungkol sa karma at pagiging makatao. Iniraw ni Kahluang, Fonikay Kuya Lito. Linunok ang lahat nege pride niya. At tinawagan ang lumang kaibigan nung high school para mangutang 5,000 piso. Gamit ang pera na yun, bibili sila nga 6 na tiket para sa unang biyahe ng bus pabalik sa probinsya. Tatakas sa Maynila para makisukop sa bahay-eng isa pang malayong kamag-anak. Mabigat at mabagal ang mahakbang nila papalayo sa marangyang lugar na yun. Dala ang mapait na aral tungkol sa totoong halagang respeto at utang na loob samantala. Hindi kalayuan mula ron. Iminulat ko ang mga mata ko para salubungin ang bagong araw sa malambot kong kama sa hotel. Pumasok ang mainit na sikat ng araw mula sa bintana. Sumasayaw sa puting kumot at humahaplos sa maaliwalas kong muha na ginataako at umupo. Nakaramdam ako nga napakatinding enerhiya. Ang espiritu ko ay narenew. Walang makasikaw na naktaday mantengal muzal. Walang ingay nga maplato. Walang nakakasakal na paligid. Tanging classical music lang na tumutugdog sa speaker. At ang amoy ng mga sariwang bulaklak na nasa ibabaw ng mesa, pumunta ako sa banyo. Nagilamos gamit ang maligamgam na tubig. At naglagay ng mga mamahaling skincare. Nagsuot akong malambot na emerald green silk dress. At now simple na isang taste na may neat na yasmin tea. Umusok ng manipis mula sa tasa. Nagdadala. Nakaka-relax na amwa. Lumabas ako sa balkonaheng hotel. Hawa ang tasa gamit ang 2 kamay. Tinitignan ang abalang kalsada nga, Makati na nagsisimula ng mabuhay. Alam ko. Sa kung saan diyan, sa labas. Ang mga taong tumapa sa dignidad ko ay pinagbabayaran ang halaga ng mga kasalanan nila, pero nakakapagtaka. Hindi ako nakaramdam ng uhaw sa paghihiganti o pagyayabang sa puso ko. Ang pinakamagandang pahihiganti ay hindi ang itulak ang kawe mo sa bangin, kundi ang bitiwan sila. Tanggalin sila sa buhay mo. Para kuminang ka ng may sariling liwanag at bawiin kung ano ang nararapat sa iyo. Hindi ko ginustong makapanakit ng iba. Tinanggihan ko lang na maging biktima palalo. Ang gabing dumaan ay maaring pinakamahabang gabi sa buhay nila. Pero ito naman ang pinakamapayapa para sa akin. Humigop ako ang tea at napangiti ng maluwag nang maramdaman ko ang tamis nito pababa sa lalamunan ko. Lahat ng sakit at kahihiyan sa nakaraan. Nilagay ko na sa malata. At iniwan ko sa likod ng pintong yun sa BGC. Ngayon, sumikat na ang araw para ilawan ang bago at malawak na daan. Nahanap na ulit ni Elena ang sarili niya malaya. Independiente. At handang tanggapin ang pinakamagandang inihandangang tadana, ang maaliwalas na umagang iyon, ang pinakamagandang regalo ang makaroon ng tapang na lumabas mula sa dilim.